gusto natin gawin na itong tama kasi nga nakatingin silang lahat sa atin ngayon. Ayaw namin masabing pikit mata namin ibinalik yung pondo kahit na sinabi sa amin na meron talagang overpriced yan. Inaamin ko po, wala pong tiwala ang taong bayan sa DPWH ngayon. Kaya naiintindihan ko po yan. Naiintindihan ko po. Kaya siguro po ang masasabi ko na lang po is we leave it to the wisdom of Congress. Deadlock ang Kongreso dahil sa issue sa pondo. Hiniling kasi ng DPWH na ibalik ang kinaltas na budget para sa mga proyekto. Walang problema, sabi ng Kamara, pero ang Senado tutol dito. Dahil dyan, ang BICAM ngayong araw ipinagpaliban. Pero ang singitan sa pondo, tila di mapigilan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilonggo, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Distrito ng mga lider ng Kamara nakakuha umano ng pinakamalaking insertion sa 2026 budget. House Speaker Bogie D at Appropriations Chair Micaela Swansing nangunguna raw. Deliberasyon sa pondo ng DPWH na uwi sa deadlock. Sesyon ng BICAM ngayong araw pinospone. From DOJ to Malacanang, Justice Yusek Jesse Hermogenes Andres nakatakda raw maging Deputy Executive Secretary. Ex-Solcom Chief Facundo Palafox, posible naman maging Security Advisor. Chen Zhongzhen at businessman Joseph C. iisa lang ayon sa NBI. Embattled mining tycoon humarap sa Senado. Sa Hong Kong, matapos ang 2-year trial, media mogul Jimmy Lai convicted of national security offenses. Mass shooting sa Bondi Beach, Australia ay tinuturing na terror attack. Pagkondena mula sa mga world leader, bumuhos. At apparent homicide, legendary filmmaker Rob Reiner at asawa natagpo ang patay sa kanilang bahay sa Los Angeles. Hindi pa nga tapos ang issue sa questionableng insertion sa 2025 budget, tila hindi pa rin talaga natututo ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ, House leaders pa raw mismo ang may pinakamalalaking singit para sa 2026 budget. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit-liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions sa 2026 DPWH budget, ayon sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang Speaker na si Isabela 6th District Representative Bogie D. Ang distrito ron ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal matapos magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Pangalawa sa listahan ang pumalit kay resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansing. Pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation, kung saan nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion peso insertion.
Sumunod sa ikatlong pwesto ang kapatid ni Swansing na si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Swansing na nakatanggap ng 3.9 billion peso allocation matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Sa kabila naman ng resignation bilang speaker at pagkakadawit sa mga nakatanggap umano ng bilyong-bilyong kickbacks, ang presidential cousin na si Romualdez ang isa raw sa mga nakatanggap ng malaking bulto ng 500 billion peso allocable at non-allocable funds ng DPWH. Nakatanggap ang distrito niya ng 6 billion pesos, mas mababa sa originally proposed na 9.9 billion pesos. Ang distrito naman ni Congressman Bambi Emano ang tanging nakakuha ng mas malaking allocation sa House Budget Proposal na 6.35 billion pesos. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na kongresista pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Marami ng good governance advocates sa bansa ang nanawagan na dapat na ayon sa populasyon at poverty rate ng isang lugar ang sistema ng pag-allocate ng infrastructure budget sa bansa. At ayon sa report ng PCIJ, hindi ang distrito ni Romualdez at Emano ang masasabing pinakakapos at may malaking populasyon sa buong bansa. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Sa gitna ng flood control scandal, hindi naging madali ang pagtalakay ng Kongreso sa pondo ng DPWH. Inapila kasi ni Secretary Vince Dizon na maibalik ang tinapyas na 54 billion pesos sa ahensya. Approve ito sa Kamara pero sa panig ng Senado, duda silang magagamit ito sa mga totoong proyekto. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. He will be the best person to answer the questions. Actually, with all due respect, dahil pinag-aralan din ho namin to. No? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas Alam maganda natin ho, yan lahat. siguro bago ho natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. Mainit na ang palitan ng sagot ng chairperson ng Senate Finance Committee at House Committee on Appropriations kung pahaharapin at magpaliwanag sa BICAM meeting si DPWH Secretary Vince Dizon. Kasunod ng hiling ng kagawaran na maibalik ang natapya sa kanilang 2026 proposed budget matapos ipatupad ang bagong construction material price data na unang sinita ng Pangulo dahil overprice ang mga ito. We have given them ample time, Madam Chair, to the opportunity to explain during the committee hearings. Ang worry ko lamang, Madam Chair, Mr. Chair, is that we might be creating a precedent. Any committee in Congress, whether it is in the House or in the Senate, has the power to be able to have resource persons to explain. Let it be very clear. The senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways. Matapos ang mainit na debate, naiharap din si Dizon na siyang kauna-unahang pagkakataon para sa isang BICAM meeting. Paliwanag ni Dizon, magkakaiba kasi ang presyo ng mga materyales sa bawat lugar kaya hindi maaring ipatupad across the board ang iisang presyo sa kada construction material. Pagtitiyak ni Dizon sa BICAM, hindi maaabuso ang budget kapag naibalik dahil may department order na siya sa mga regional at district engineer na mahaharap sa asunto ang hindi susunod sa bagong CMPD. Nagpahayag ng pagsuporta ang mga kongresista sa hiling ng DPWH. I think it's very logical and reasonable na yung i-consider natin yung konteksto ng proyekto para ma-implement at malagay talaga yung tamang presyo. Roughly sa construction business ng Public Works, umaabot tayo ng 4.5 million workers unofficially na nagtatrabaho. Kung 50% ay hindi natin ma-implement, mayroon tayong mga tao na mawawalan ng trabaho na 2.25 million. Ganito po kalaki ang desisyon na ito. Gusto natin gawin na itong tama kasi nga nakatingin silang lahat sa atin ngayon. Pero nanindigan ng Senado na ipaglaban ang kanilang bersyon sa budget ng DPWH at hindi bibigay sa House version. Ayaw namin masabing pikit mata namin ibinalik yung pondo kahit na sinabi sa amin na meron talagang overprice dyan. Babala din ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson kapag ibinalik ang natapyas na nasa 54 billion pesos sa DPWH budget ay magiging daan lang para sa kontrobersyal na insertions.
Pero pangamba ng mga kongresista, kapag hindi pinagbigyan ng hiling ng DPWH ay may mga proyektong di matutuloy dahil kakapusin ang budget. Giit naman ni Senador Pia Cayetano, maaari namang ituloy sa susunod na budget cycle ang isang proyekto sakali mang kapusin ng pondo. Ang mahalagaan niya ay matuloy ang proyekto. Ayon naman kay Secretary Dizon, may probisyon sa batas na maaring i-modify ng DPWH ang isang proyekto para mapagkasya ang nakalaang budget para rito, lalo na kapag may malaking pagbabago sa presyo ng materyales. Pero ayon kay Congressman Garcia, prone to corruption ang modification dahil discretion na ng DPWH ito. Pero punto ng mga senador, ganun din naman kung ibalik ang 54 billion dahil nasa discretion din ng mga regional at district engineer ang paggamit nito. Inaamin ko po, wala pong tiwala ang taong bayan sa DPWH ngayon, kaya naiintindihan ko po yan. Naiintindihan ko po. Kaya siguro po ang masasabi ko na lang po is we leave it to the wisdom of Congress. Matapos ang halos 3 oras na debate, humiling ng break ang mga kongresista para sa kanilang caucus. Pero inabot na ng alas 11 ng gabi ay hindi pa nakababalik kaya napagdesisyon ng isuspend na muna ang BICAM at ituloy kinabukasan dahil wala pa ni isang probisyon ng DPWH budget ang napagdidesisyonan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! At dahil nga hindi magkasundo ang Senado at Kamara sa pondo ng DPWH para sa 2026, postponed ang BICAM deliberations ngayong araw. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest? Willard, deadlock na nga ang Kamara at Senado pagdating sa pondo ng DPWH para sa 2026. Yan ay matapos hilingin o i-request ni DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik ang natapyas na higit kumulang 45 billion pesos sa kanilang pondo sa gitna ng BICAM. Dahil dyan, napagdesisyonan daw ng mga senador i-postpone muna ang dapat sanay Day 3 ng Open BICAM ngayong araw ayon kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Dito, i-reconcile dapat ng House at Senate ang kanilang mga bersyon ng 2026 proposed budget. After the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. Sabi ng mga senador, nag-ugat lang naman daw ang pagtatapyas nila sa DPWH budget ng higit kumulang 54 billion sa naging adjustments ng ahensya sa presyo ng kanilang mga materyales na nasa Construction Materials Price Data o CMPD. Bunsod kasi yan ng paglobo ng presyo ng mga ito na natuklasan sa gitna ng flood control scandal. Sa nooy budget deliberations dito sa Senado, lumitaw na hiniling pa noon ng ehekutibo ang pag-reduce ng mga presyo. Pero nang biglang sumulpot sa BICAM kahapon, umapela si Dizon. Ang across-the-board reduction daw na gagawin kung sakali sa higit kumulang 10,000 projects ay posibleng magdulot ng non-implementation na sinigundahan naman ng House contingent. Pero nanindigan ng Senado na hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung computation. In-apply lang ho namin. In fact, pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. No? So, kaya kampante kape na yung application namin ay naaayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Ayaw daw ng Senado ng overpriced materials pero ayaw din nilang hindi maimplementa ang mga proyekto kaya makikipag-ugnayan na ngayon si Gatchalian kay Secretary Vince Dizon. Willard, ganito rin ang stand ng House of Representatives pero taliwas doon sa sinabi ng Senado, no deadlock kuno ito para sa kanila at katunayan nasa PICC ngayon si Representative Mika Swansing ang counterpart ni Senator Win Gatchalian sa Kamara kasama niya yung ilang House BICAM members doon at gusto raw kasi nilang ikasa ito ngang Day 3 ng Open BICAM dahil gusto raw nilang ipasa itong budget on time pero kinilala naman niya yung sitwasyon na hindi pwedeng makausad itong BICAM dahil nga walang Senate contingent ngayon doon sa PICC. Willard. Ana, aabot ba tayo sa reenacted budget sakaling hindi talaga sila magkasundo sa BICAM?
sa mga previous interview kasi ng mga senador, ayaw nila ng reenacted budget na 2025 dahil nga ito yung isa sa may, kung tatawagin nila, isa sa mga pinakakorap na national budget, kaya hanggat kaya raw ay hindi aabot sa 2025 reenacted budget. Pero base doon sa naging latest ambush interview with Senate President Tito Soto, nang tanungin siya kung ano ba yung recommendation ng BICAM, sabi niya kung ano raw yung masasabi nga ng BICAM sa kanya, yun daw yung gagawin, at nang tanungin kung reenacted ba dapat, sabi niya ay depende daw sa mangyayari. Willard. Hanggang kailan daw mananatilihan na sa PICC ang House contingent? And is there any possibility na pupunta pa rin ang mga senador doon? Willard, kinumpirma na ni Senate President Tito Soto na hindi pupunta ang Senate contingent ngayong gabi sa PICC, at ngayon kasi ay nagda-draft na raw ng letter itong si DPWH Secretary Vince Dizon ayon kay Soto para akuin yung naging kamalian doon nga sa DPWH budget. At on the part of the House members naman, sabi ni Representative Swansing, they will stay there for about an hour pa bago sila umalis sa PICC. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat. Hannah T. nag-uulat ng live mula sa Senado. Usap-usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always an honor and a pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft and corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Kayo po ba'y naniniwala dito? Ay, opo. At in fact, kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling, ay hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number two, obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects, kumbaga, na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences at to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni Bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na a cumbenti probatio qui decit non qui negat, or the burden of proof is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So they can subpoena the transparency of her bank accounts? May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami. Akala ko ba they are convinced of the merits of their case? Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na isinumpiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahinang yon, wala yung alegasyon nila kung nasaan yung 50 million. So nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition.
under our due process clause. So dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento daw pong mga pangalan na nakatanggap ng pondo. Ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Purina. Go ahead, sir. Opo. Alam niyo po yun, standard protocol po yun sa confidential funds. Ako po, Ma'am Corina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government bilang isang Assistant Secretary noong ang kalihim po ay si Mayor Alfredo Lim, year 2000. So talagang standard po yan, kaya nga po confidential eh. Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access doon sa listahan yon, baka manganib po ang buhay noong tao. Ngunit, pwede pong i-decode yon para malaman talaga na ito ay natanggap. So, that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila. Okay, huling tanong po. Yung affidavit po ng sinasabing dating bagman ni VP Sara, ito pong si Ginoong Ramil Madriaga, ano po ang komento ni VP dito? Hindi ko po, I cannot pretend to speak on behalf of the Vice President sapagkat ako po ay tagapagsalita ng PDP. Ngunit bilang isang abogado po, that is an uncorroborated statement. Pwede naman po mag-imbestiga ang ombudsman. Kahit nga po anonymous, pwede naman po ang DOJ din po. Ngunit titignan po natin yung credibility noong mga aligasyon. At yung binabasa ko po yung affidavit na iiling lang po ako sapagkat yung sinasabing 1 billion in a grandia, that's physically impossible. Number 2, yung nagbi-build up daw ng war chest, si binibining Sara Duterte. Alam niyo po, I personally know as to approximately when nag-umpisa yan na mag-harbor ng ambitions for president. Yung before that po, there was really no plan to run as vice president or even president. Yung prior to 2022, last minute po yun, and I know this personally. So, ang dami pong mga inconsistencies at kung ano-anong mga incredibilities ng affidavit pong yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Yes, I'm much obliged. Thank you, Ma'am Corina. God bless. Sa sports naman, nakumpirma na ang kinatatakutan ng fans ng Kansas City Chiefs. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Gudicelli. Mateo? Maraming salamat, Corina. Dual heartbreak para sa Kansas City Chiefs. An MRI confirms quarterback Patrick Mahomes tore the ACL in his left knee. During Sunday's loss against the Los Angeles Chargers, nangyari ang injury with just 1:53 remaining in the game. Aminado si Mahomes na he is currently struggling emotionally. But he first vows to be better than ever once he recovers. The 16-13 loss eliminated Kansas City from the NFL playoffs for the first time in Mahomes' career. Yeah, sure. Listen, I can't tell you I'm happy, bye. So it's a tough deal there, when you deal with that. But at the same time, we've got a few more games here we got to take care of. After a chaotic India tour kick-off sa Kolkata, Argentine superstar Lionel Messi heads to Mumbai. Pinagsak ng soccer fans ang Wankhede Stadium nang binisita ito ni Messi as part of his GOAT tour. His Inter Miami teammates also joined him on the pitch and even played some passing games. Messi's visit to the country got off on a sour note last Saturday as disgruntled fans ripped off seats, threw objects, and invaded the pitch sa stadium sa Kolkata. The sports icon kasi was scheduled to appear for 45 minutes, but he only showed up for 20. Inaresta ng pulis ang chief organizer ng ticketed event.
From weightlifting to tennis and volleyball, Team Philippines continues to score victories sa 33rd Southeast Asian Games. Alamin natin ang latest sa agenda report ni Sheila Salaysay, live mula sa Bangkok, Thailand. Magandang gabi, Sheila. Magandang gabi, Mateo, at nagbigay nga ng malakas na simula sa Day 6 ng 33rd Southeast Asian Games si Elrin Ando nang masungkit ang gintong medalya sa minus 64 kg category sa weightlifting sa Chonburi. Ipinakita ni Ando ang kanyang Olympic caliber form na iangat ang 96 at 98 kilos sa snatch at sinelyuhan ang panalo sa clean and jerk sa pamamagitan ng isang matibay na 127 kilong buhat, ang ikalawa niyang gold sa SEA Games para sa Pilipinas. Sa tempo, parang nadala siguro sa syempre first attempt, mahirap talaga yung i-lift yung first attempt na nandun lahat po yung kaba, yung mga ang dami mong iniisip na paano mo siya i-lift po. Tapos yung second attempt po, parang doon na ako bumubuhos na sinabi ko sa sarili ko na alam kong kaya ko to. Tapos binubuhat ko lang po sa training ko. Nagpapasalamat ako kay God. Binigay niya talaga yung pinag-pray ko na sana magiging another gold na naman tayo at makuha natin yung gold ngayon. At saka sobrang laki ng pasalamat ko talaga po. Especially sa family ko, sa partner ko na pinaka-supportive ko. Dahil sa tagumpay na ito, umangat sa 2 ang medalya ng Pilipinas sa weightlifting. Kasunod ng pilak na napanalunan ni Albert Ian de los Santos sa men sa minus 71 kg event. Patuloy ang gold rush ng Team Pilipinas sa practical shooting sa 33rd Southeast Asian Games. Umarangkada ang Pilipinas sa paghakot ng 4 na gintong medalya. Pinangunahan nila Rory Nathaniel Texon sa Standard Division, Edsel Gino sa Production Optics, Erin Maternicor sa Open Division. Nagbukas naman ang panalo si Alex Ayala sa kanyang women's singles campaign para sa Team Philippines matapos talunin si Shilomi Leong ng Malaysia sa quarterfinals 6-3, 6-1 na tinapos in less than 40 minutes. Bukod dito, nagwagi rin si Alex Ayala sa kanyang mixed doubles match kasamang kanyang kapartner na si Francis Alcantara laban sa Singapore pair na si Daniel Abadia and Wei Chu 6-4 to 6-3. Punta naman tayo sa balitang basketball. Muling umarangkada ang Gilas Pilipinas matapos talunin ng Vietnam 7-8 or 78-67 at siguruhin ang pwesto sa semifinals sa Nimi Butor Stadium sa Bangkok. Hindi madali ang simula para sa Pilipinas mula sa 14 points na pagkakabaon sa ikalawang quarter. Nakabawi ang koponan sa pamumuno ni Robert Bolick at Koy Eram na nagbitaw ng 3-pointers. Sa huling mga minuto, si Jamie Malonzo ang tuluyang nagselyo ng panalo habang pinanatili ng depensa ng Gilas ang control hanggang sa final buzzer. Dahil sa tagumpay, naka-lock-in na ang Pilipinas sa semifinals at maghahanda na para sa isa pang malaking hamon sa darating na Huwebes. Sa volleyball naman, balik semifinals ang Alas Pilipinas men's team matapos ang 6 na taon. Kasunod ng straight sets na panalo kontra defending champion Indonesia 25-15, 25-22 at 25-19. As of 5 p.m. today, December 15, 22 gold medals, 32 bronze, 71 medals. Posible pang madagdagan dahil meron pa tayong swimming at athletics na golds at stake ngayong gabi. At syempre, kakapasok lang na balita. The Cebol MLBB Men's National Team advances to the gold medal match ng MLBB tournament, defeating Indonesia 3-1 sa semis. At yan muna ang mga update mula dito sa Bangkok. Ako si Sheila Salaysay ng Philippine Olympic Committee Media para sa Billionaire News Channel. Teo? More gold medals for Team Philippines. Maraming salamat, Sheila Salaysay. Nag-uulat live mula sa Bangkok, Thailand. Ang umano'y health pork barrel sa 2026 budget binatikos ni Cardinal Pablo Virgilio David. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Lunes. Sa EDSA, Guadalupe, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Double whammy daw para sa mga TNVS driver ang bagong memorandum ng LTFRB. Sa ilalim kasi nito, pagmumultahin sila sakaling mag-cancel ng booking. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio live mula sa EDSA Mega Mall. Just, ano nang iyong update tungkol dyan? Kurina, tinutulan ng Grupo ng Transport Network Vehicle Service ang inilabas na memorandum circular ng LTFRB na siyang naglalayong pagmultahin ng mga TNVS driver na magka-cancel ng booking ng mga pasahero. Sa isang panayam kay laban TNVS President Leonardo June De Leon, sinabi nito na may mabigat na multa na mula sa mga transport network companies ang mga driver na nagka-cancel. Giit ni De Leon, nagka-cancel lamang ang mga driver ng may makatarungang dahilan dahil ang parating pag-cancel ay maaaring mauwi sa pag-ban mula sa ride-hailing platform. Anya, sana maintindihan ng publiko kung bakit nagka-cancel dahil baka sila rin anya ang maabala kapag matagal ang pick-up. Sa isang panayam din ng Billionaire News Channel sa TNVS driver na si Bong Salibat kamakailan, sinabi ito, nagka-cancel lamang siya kapag ginawa niya na ang lahat para makontak ang pasahero at hindi ito sumipot. Kaysa raw na maghintay ng matagal at walang kasiguraduhan, mabuting i-cancel na lamang niya ang booking. Sa inilabas sa circular memorandum ng LTFRB, umaabot sa 5 hanggang 15,000 piso ang sinumang TNVS driver na nagka-cancel sa booking ng mga pasahero kung saan mai-impound din ang kanilang sasakyan at posible rin silang tanggalan ng Certificate of Public Convenience. Kurina, kanina nakausap ko si laban TNVS President June De Leon at dagdag niya, posibleng magkaroon ng krisis o shortage sa mga TNVS kapag nagpatuloy itong inilabas sa circular ng LTFRB. Ang sabi niya, imbis na babiyahe ang mga TNVS drivers, hindi na lang sila babiyahe kapag rush hour. At kaugnay niyan, Kurina, pagdating naman sa daloy ng trapiko dito sa EDSA, partikular na sa northbound ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong City, tila nagmistulang Christmas lights na ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan na bumper to bumper ang distansya. Ayon sa MMDA, mabigat na ang daloy ng trapiko magmula pa nitong alas 3 ng hapon sa southbound at northbound lane. Bukod sa Christmas rush, sinabayan din ito ng malakas na ulan kanina, kaya yung ilang mga motoristang nakamotor naghintuan muna. Kurina? Okay, siguro dapat meron din tayong traffic check sa mga eskinita. Kasi yun lang ang paraan para makaiwas ka sa mga mall. At saka dyan sa EDSA, no? Kaya lang pag naipit ka rin sa loob, wala, patay. Maraming salamat, Just Ignacio. Nag-uulat ng live mula sa EDSA Mega Mall. Bagong mukha, bagong pag-asa. Yan ang pangako ng mga bagong opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office matapos itong nasangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Pinulong ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bagong opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office sa mismong kwarto at lamesa kung saan pinaghati-hatian umano ng mga dating opisyal ang may 300 million pesos na kickbacks mula sa maanumalyang flood control projects. I think it's very important to use this as a symbol kasi kailangan itong buong district office na to na kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong ito. Symbolic to din ng pagbabago. Here, instead of this, wala tayong ilalatag dito, kundi iisa lang. Ang ilalatag natin sa table ngayon, hindi pera,
kundi solusyon. Kasabay nito, isa-isang pinakilala ni Dizon ang mga bagong opisyal ng Bulacan DEO. Si Engineer Kenneth Fernando, 33 years old, kasama siya sa second batch ng cadetship. Si Yusek Lara, first batch, mas matanda siya ng konti, no, ng ilang taon. Kenneth is 33, I think Yusek Lara is 36. OIC is going to be Engineer Paul Lumabas, 32 years old, also a civil engineer, currently OIC ng planning. Sila yung aasahan natin na fresh blood na magte-take over dito sa First District of Bulacan with the hopes of us finding solutions to the problems that we have here. Bibigyan daw ng full support ng pamahalaan ang mga bagong opisyal. Ginarantiya rin ni Dizon na protektado sila maging ang kani-kanilang mga pamilya. Pinaalalahanan pa sila na nasa likod nila mismo si Pangulong Bongbong Marcos at mahigpit na binilinan na wag nilang gagayahin ang mga tiwaling opisyal na kanilang pinalitan. Ayon kay Dizon, habang kinakasuhan at pinananagot ang mga sangkot sa mga questionableng proyekto dito sa epicenter ng flood control corruption scandal, kailangan din ng agarang solusyon para sa mga Bulakenyo na patuloy na nagdurusa sa mga pagbaha. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pinalagan ng mga senador ang paglobo ng pondo para sa ayuda sa mga indigent patients sa ilalim ng 2026 budget. Dumaan din sa butas ng karayom ang budget para sa construction ng farm-to-market roads. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinila ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang pagtaas ng budget para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIPIF para sa susunod na taon. Ang MAIPIF ay programa ng gobyerno para magbigay ng financial assistance sa mga kwalipikadong pasyente para sa kanilang medical expenses. Sabi ni Lacson, nagagamit ang MAIPIF para sa political patronage dahil napapayagan sa ilalim nito ang mga guarantee letter mula sa mga politiko. Mas maigi niyang ilagay sa mga health program na direktang mapapakinabangan ng mga Pilipino na hindi na dumaraan sa mga politiko. Sang-ayon dito si Senator Amy Marcos. Ako kasi radical arm ako, ayoko na ng GL. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sino mang politiko. Si Senator J.V. Ejercito na hindi nakadalo sa BICAM meeting dahil nasa ospital, naghayag rin ng kanyang pagtutol sa dagdag budget ng MAIFIP. Sa kanyang manifestation na pinadala sa BICAM, mapagdududahan na niya na political patronage ang isinusulong ng malaking pagtaas ng budget ng MAIFIP. Hinimok niya ang mga kapwa-miyembro sa BICAM na gusto lang din nilang itaas ang budget sa health, ilagay na lang ito sa PhilHealth para direktang mapakikinabangan na hindi na mamalimos pa sa mga politiko. Lusot na rin sa unang araw ng Bicameral Conference Committee meeting ang budget ng Farm-to-Market Road Project sa susunod na taon. Tumataginting na 33 billion pesos ang inaprubahan ng BICAM. Higit doble ng 16 billion na isinumite ng Malacanang sa National Expenditure Program. Pero depensa ni Senator Kiko Pangilinan na siyang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Department of Agriculture ang magpapatupad nito at hindi ang DPWH. We request the DA to have a dashboard, digital dashboard, wherein the list of the annex of farm-to-market road projects with coordinates will be uploaded on the online dashboard so that there is transparency. Pero banta ni Senator Ping, hindi niya pipirmahan ang BICAM report hanggat hindi na itatama ang mga insertion sa budget ng mga nasabing ahensya. Kaya si Senate President Tito Soto nagpatawag ng emergency meeting sa Senado nitong linggo bago magsimula ang BICAM para malaman ang dahilan. Sabi ni Senator Erwin na ipaliwanag naman nila ang mga safeguard na nailatag para hindi maabuso ang mga idinagdag na pondo. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! Binatikos din ni Cardinal Pablo Virgilio Ambo David ang pagsirit ng pondo para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIF sa 2026 budget. Git niya, isa itong health pork barrel kung saan ginagawang panlilimos ang tulong mula sa gobyerno kahit na karapatan naman ito ng mga Pilipino. Kapag daw nakadepende ang healthcare at iba pang pangangailangan sa politiko, hindi lang sa batas may mali, kundi sa moralidad din. Panawagan niya sa Kongreso, talikuran na ang pork, anuman ang anyo nito. Sa huli,
Umaasa si Cardinal David na matitigil ang korupsyon sa gobyerno. Hindi naman daw kasi siya anti-legislator, kundi humihiling lang para sa isang tapat na serbisyo publiko. Nagpaliwanag naman ang Malacanang sa paglobo ng budget para sa MAIF. Ayon sa palasyo, taliwas sa pangamba ng marami ay hindi mapupunta sa kamay ng mga politiko ang pondo. Malinaw din daw ang utos na Pangulo na hindi na dapat maulit ang anumang anomalya sa 2026 budget. Ang plano po kasi dito ng DOH ay maiangat at maitaas po ang budget ng MyPIF dahil po ito ay para mas matugunan po yung zero balance billing sa LGUs. May mga ospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Humarap na sa Senado ang mining tycoon na si Joseph C. Pero walang napiga ang mga senador sa kanya umanong fake citizenship. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kayo ba yan, Mr. C? I can import. Sir, They mean to sign in. gamit lang po yung mata natin. Kayo ba yan sa litrato? Kamukang kamukha po. Paulit-ulit naging evasive si Joseph C. nang lumitaw na sa Senado. Yan ay nang tinagurian siyang Alice Guo 2.0 at nang tanungin siya kung siya rin ba ang in-chick na si Chen Zongzhen. In-invoke pa ni C ang kanyang right to remain silent nang tanungin ng basic questions kasama ang tungkol sa kanyang kapanganakan. Hindi ko alam kung sino-sino pa kasi hindi naman ako mismo ng presidente. Tila no comment din siya kung nakakasama niya ba sina Michael at Tony Yang. Umamin si C na siya ay honorary chairperson ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce. Ito ang grupong nagfa-facilitate ng business at investment sa pagitan ng Pinas at China. Bahagi raw nito ang Yang brothers, si Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Tony Yang na kilalang pogo figure. May kaugnayan daw ang grupo sa Belt and Road Initiative, ang global economic strategy ng China na una nang inilunsad ng Chinese Communist Party. Pag nag-a-attend po kayo, sino-sino ang mga nakakasama nyo doon sa mga events ng chamber? Karamihan, mga businessman ng Filipino-Chinese businessman in Philippines. Kasama si Michael Yang? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nakita nyo ba si Tony Yang sa mga events ng chamber? Hindi. May nakabinbin na raw kasing deportation case ngayon laban sa kanya. Pero naniniwala si Senator Risa Ontiveros na pareho lang naman daw ang dapat isasagot ni C sa kanyang komite at sa korte. Nahuli siya sa NAIA nitong Agosto matapos malaman ng BI na gumagamit daw ito ng Philippine passport kahit tumutugma ang fingerprints niya sa isang Chen Zongzhen. Bilang kilalang mining magnate sa Pilipinas, siya ang chairman ng Global Ferronickel Holdings Incorporated. Una nang binanggit ni Ontiveros na ang mga kumpanyang naiuugnay sa kanya sa Palawan at Surigao nag-export umano ng nickel ore papuntang China. Nakatakdang pag-aralan kung maaaring mawala ang shares ni C sa mga kumpanya niya, lalo na kung mapapatunayan ang fraud o panloloko. Meron na rin palang naging dating deportation case si C noong 2015, pero na-dismiss ito dahil may ebidensya siyang pinresenta tungkol sa kanyang citizenship. During the time, may ganun sa akin, pero meron kami na yung mga papeles issue by government is original. Lahat ng papeles ko. In-overturn ito ngayon ng BI dahil na nga sa discovery nilang gumagamit ito ng iba't ibang ID para sa kanyang tila pagiging pekeng Pinoy. As a matter of fact, meron hong admission si Mr. Chen Zhenzong on record na siya is Joseph C., one and the same person. Pero nag-invoke ulit si C ng kanyang right to remain silent nang tanungin kung totoo ito. Klaro para kay Ontiveros ang mga pruwebang bahagi siya ng malalaking grupo na may deep ties sa China. Nananatili ngayon sa kustodiya ng mga otoridad si C habang ongoing ang deportation proceedings nito. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
Shock, anger, and grief in Australia following Sunday's deadly shooting at Bondi Beach. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez. Ito ang malagim na eksena sa Bondi Beach sa Australia nitong linggo. Tinarget ng 2 gunman ang isang Jewish event. Our community is in shock and mourning. This is an unspeakable tragedy that has occurred. A deliberate terrorist attack, a cowardly attack targeting innocents during the first night of Hanukkah. It was a targeted attack against the Jewish community. Hindi bababa sa 15 ang patay, 12 ang sugatan. We thought it was fireworks at the start, and then next second we see people lying on the floor, so a kid gets shot. It was probably the worst feeling I've ever seen. Ayon sa mga otoridad, mag-ama ang nasa likod ng tinatawag ngayon na Act of Pure Evil ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Namatay din ang 50-year-old na suspect. Nasa ospital naman ang kanyang anak. Pinaniniwala ang Pakistani ang dalawa. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shore. Mula United Nations hanggang Estados Unidos, kinondena ng mga world leader ang mass shooting sa Bondi Beach. I was in Australia, as you know, that was a terrible attack. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. Nag-alay din ng dasal at pakikiramay ang mga Israeli sa Tel Aviv. Para sa agenda, Mai Rodriguez, Billionario News Channel. In the U.S., authorities are releasing a man held as person of interest sa deadly shooting sa Brown University last Saturday. Ayon sa mga opisyal, going into a different direction kasi ang investigation. No other details were provided. 2 patay habang 9 ang injured sa nangyaring pamamaril sa Ivy League School in Rhode Island. The gunman fled the scene after the attack. President Donald Trump paid respects to the victims in a news conference. Brown University, great school. Great, really one of the greatest schools anywhere in the world. Things can happen. So to the 9 injured, get well fast, and to the families of those 2 that are no longer with us, I pay my deepest regards and respects from the United States of America. Facebook at Instagram owner na Meta planong ipatawag sa Senado. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lane. Target ipatawag ng Senado ang social media giant na Meta dahil sa paglaganap ng fake news sa internet. Bukod kasi sa fact-checking platforms, responsable rin daw ito sa mga online content. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naparant sa fact-checking organizations si Senator Rodante Marcoleta dahil sa mga kumalat na peking impormasyon online tungkol sa kanya. Una, ang post na pinilit lang daw ng senador si Witness Orly Guteza magsalita tungkol sa pagkakadawit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Zal Bico sa pagtanggap ng kickbacks sa infra projects. Pangalawa, ang circulating post na sinabi raw niyang walang kwenta ang Noche Buena. Ikatlo, ang larawang ito na nagpapakitang tila inaabutan daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng alak sa kabila ng pagiging INC member niya. At pang-apat, ang pag-kick out daw sa kanya sa Senado.
Kumontak daw siya sa Verifiles para ma-takedown ng mga ito pero hindi raw siya pinansin, kaya't ang team niya na ang nag-effort para ma-track ang may pasimuno ng posts. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Tila hindi raw importante sa Verifiles ang nasabing posts, pero giit ng organisasyon, trabaho lang nilang mag-classify ng posts bilang false, fake o misleading. Dapat daw, bawat isa sa publiko ay sinusuri ang lahat ng posts online bago ito i-share. Trabaho kasi yan, dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailangan, Mr. Chair, hindi ko na kailangan i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung ginawa So kami niyo. pa po ang gumawa ng paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Ang nagti-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform, hindi po yung fact-checkers. Nang tanungin ni Senator Robin Padilla kung may political biases ba sila bilang fact-checking organization, bias daw sila sa katotohanan. Hindi pwedeng iasa sa fact-checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat atin gumawa ng ating para. Ipinapanukala ngayon sa Senado na pagbawalan ang multiple accounts ng isang individual. Iuugnay daw ito sa National ID System ng bansa para wala nang magdoble ng social media account. Ang dali mag-register. Gusto nyo ako magre-register kaagad ako dito eh. One dilapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Gusto ni SP Soto i-apela ito sa service providers ng social media platforms. Sa susunod na pagdinig, target ipatawag ang Meta para linawin ang guidelines nito tungkol sa pag-takedown ng false information online. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Aabot sa 31 na mga pinagbabawal na paputok ang tinututukan ngayon ng PNP. Kabilang dyan ang Watusi, Lolo Thunder, Boga, Lapla, Piccolo at Super Lolo. Paiigtingin ng otoridad ang crackdown sa mga iligal na paputok na kadalasan ay sanhi ng mga injury tuwing bagong taon. Babala ng PNP, posibleng makulong ng 6 na buwan ang sinumang lalabag sa illegal firecracker ban. 10 days na lang bago magpasko, kaya ang mga pantalan all set na raw para sa inaasahang holiday exodus. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Handa na ang PPA. No? Ang PPA, I'm very confident na yung terminals natin dyan, alam na nila yung gagawin nila. Unless magkaroon tayo ng bagyo na naman or mga untoward incident. But other than that, ready na sila. Ito ang sinabi ni J. Daniel Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority, nang tanungin hinggil sa kanilang paghahanda para sa mga inaasahang dagsa ng pasahero na uuwi ngayong holiday season. We will be counting that starting today up till January 5, 2026. So we're forecasting 4.6 million passengers compared to last year's actual na 4.4 million passengers. 250 to 300,000 ang kanilang ini-expect na pagtaas sa bilang ng mga pasahero ngayong taon. Nakataas na ang heightened alert ng PPA sa mga pantalan simula ngayong Lunes, December 15 hanggang January 5. Kabilang dyan ang 5 pangunahing pantalan sa bansa gaya ng Fort San Pedro sa Iloilo, Batangas Port, Jordan Port sa Guimaras, Calapan Port sa Mindoro at Babac Port sa Davao. Ibig sabihin nito, mas marami ang nakakalat na security personnel para matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lugar. Pagdating naman sa terminal fees, 30 pesos ang itataas nito simula January 1 kung saan magiging 60 pesos na ito. Tataas ulit ito ng karagdagang 30 pesos pagsapit ng July 1 next year kung saan 90 pesos na ang magiging presyo ng terminal fees. Next year din ay magde-deploy pa ng shuttle service ang PPA sa mga pantalan na malalayo ang terminal patungo sa ramp para mas maging madali ito sa mga pasahero. Para sa agenda, Just Ignacio, Bilyonaryo News Channel.
Sumalo sa $3.17 billion ang cash remittances ng mga Pinoy na nasa abroad noong Oktubre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay mas mataas ng 3% kumpara sa $3.08 billion noong October 2024. Sa Estados Unidos pa rin galing ang pinakamataas na remittances mula Enero hanggang Oktubre. Sinundan ito ng Singapore at Saudi Arabia. Tila bad news ang dala ng mga water regulator sa pagpasok ng 2026. Tataas kasi ang singil ng tubig sa unang quarter ng susunod na taon dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Maaring tumaas ng higit 2 piso kada cubic meter ang singil ng Maynilad. Ang mga customer naman ng Manila Water, posibleng abutin ng hanggang 8 piso ang pagtaas sa kanilang buwan ng bill. Desidido ang Bureau of Internal Revenue na puksain ang mga negosyanteng nagbebenta ng tinatawag na sin products na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Halos 3 bilyong pisong halaga ng mga illegal na vape ang sisirain ng mga otoridad bago matapos ang taon. At sa unang bugso pa lang, mahigit 480,000 vape products na nagkakahalaga ng lampas 1 bilyong piso na ang winasak. Napaiigtingin pa natin ang ating enforcement operations laban sa mga nagbebenta at distributor ng mga illicit products na ito. Hindi lamang po ng mga vapes but even other products na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa tamang regulasyon at hindi nagbayad ng tamang buwis. Isinagawa ang aktibidad kasama ang iba pang revenue region sa buong bansa na kanya-kanya ring nagwasak ng kanilang mga nasamsam na illegal na vape. Ayon sa BIR, ibinebenta pareha sa online at sa mga pisikal na tindahan ang mga illegal na vape. Kung meron po silang complicity, totoo, meron din silang criminal liability and administrative liability kung meron complicity sila at alam nila or in conspiracy sila sa mga gumagawa ng mga illegal na gawain ito. Dagdag ng BIR, ang koleksyon ng excise tax tulad ng mga buwis sa sin products gaya ng vapes, tabako at alak ay mahalagang pinagmumula ng pondo para sa health and infrastructure projects ng gobyerno. Pero ang mga distributor na umiiwas sa buwis sa pamamagitan ng illegal na bentahan, kasama pa ang pagbaba ng government spending dahil sa flood control scandal ay nakaaapekto sa collection targets ng ahensya. Starting second half of the year, medyo nagkameron ng pagbaba ng collection growth natin compared to the collections last year. But we are optimistic that at least we will be able to hit around 3.1 trillion pesos for the year. Tinitignan din ng BIR ang mas matibay na legal reforms at tuloy-tuloy na operasyon laban sa iligal na kalakalan para mas mapalakas pa ang koleksyon ng kita ng pamahalaan sa 2026. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Habang napatuloy na lumalakas ang online shopping sa bansa, dumarami rin ang fake products na binibenta sa internet. Kabilang sa mga affected ang automotive industry. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Lalong sumikat sa mga Pilipino ang online shopping dahil mas convenient at mas maraming options. Ayon sa datos ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL, halos 3 sa 4 na mga Pinoy ang mas pinipili ng bumili online. Pero kaakibat niya ng paglaganap din ng mga pekeng produkto, kabilang na ang car parts. Kaya naman gaya ng iba pang mga sektor, kaisa na ng gobyerno ang auto industry sa pagsugpo rito. Sa signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng IPOPHIL at ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI, inamin ni Attorney Romel Gutierrez na wala pang masyadong ngipin ang kasunduan. We are just starting off and we hope this would be a deterrent for those wanting to sell fake parts online. This is really for the protection of our consumers. So, under the MOU, we will review within the 12 months after signing the performance of this exercise. Pagkatapos ng 1 taon, inaasahang magkakaroon ng mas konkretong hakbang laban sa online selling ng mga pekeng pyesa. Sa ngayon, ang magagawa pa lamang daw nito ay i-take down ang counterfeit listing sa e-commerce platforms tulad ng Lazada, Shopee, TikTok Shop at Zalora.
Once a brand owner has experienced that its products are being counterfeited and being sold online, then these brand owners can directly contact the platforms, and they will act as fast as they can quickly to remove the article or the products online. Campi says the initiative supports its road safety goals under its new vision for mobility transition. Industry watchers are now waiting for 2 more months of data to see whether the sector will hit its 500,000 sales target. Nauna nang sinabi ni Atty. Gutierrez na positive growth pa rin ang nakikita nila ngayong taon. At next year, ganito rin ang inaasahan dala ng bagong car models at improved supply chain. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Bagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea, inondena ng Amerika at Canada. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Humarap sa ICI ngayong araw si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Ikinanta ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya si Briones bilang sangkot sa mga maanumalyang proyekto. In behalf of Congressman Briones, nag-request kami ng executive session in order to protect the confidential and highly sensitive information that he will divulge to the Commission. And fortunately, ito po ay napagbigyan ng ating mga commissioners at nagpapasalamat po kami rito. Regarding naman po sa allegation, ay Congressman Briones took this opportunity para po mai-clear ang kanyang pangalan at to deny all the unfair and unfounded accusation against him by the spouses Discaya. Una nang naharap sa kontrobersya si Briones matapos mahuling nanonood ng online sabong sa kanyang cellphone habang nasa plenary session. Bukod sa request for Interpol Red Notice, may ilan pang hakbang na maaaring gawin ng gobyerno para matunton ang pugante na si Saldico. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Bukas ang Pilipinas na makipag-coordinate sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para malocate at ma-repatriate pabalik ng Pilipinas ang resigned congressman at pugante na si Zaldico. According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Hindi rin tutol ang Justice at Interior Departments sa suhestyong ito mula kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ayon sa DOJ, Interpol pa lang ang mayroong official communications sa Pilipinas. Ang DILG naman, ipinasa na sa Commission for Transnational Crimes ang paghahanap kay Ko at siniguradong isa ang coordination sa UNCAC sa agenda ng komisyon. Matapos makansela ang pasaporte ni Ko, hindi pa makumpirma ng Embahada ng Pilipinas kung nasa Portugal talaga ang dating kongresista.
Si Ko ang unang mamabatas na kinasuhan ng pamahalaan kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. From DOJ to Palace, nakatakda daw italaga bilang Deputy Executive Secretary si Justice Undersecretary Jesse Andres. Ayon sa source ng Politico, asahan na ang opisyal na anunsyo sa mga susunod na araw. Nagtapos si Andres ng Economics at Law sa University of the Philippines. Nagsilbi rin siya bilang Chief of Staff ni dating Vice President Noli de Castro, kung saan nakilala rin niya ang tinatawag na Wednesday Group, isang kilalang informal na political circle. Naglingkod din si Andres bilang Independent Director ng GSIS at noong 2024, itinalaga naman siya bilang Officer in Charge ng Energy Regulatory Commission o ERC. Bukod kay Justice Undersecretary Jesse Andres, may isa pa raw na pipintong manilbihan sa Malacanang. Kinokonsidera na raw bilang security advisor sa ilalim ng Office of the Executive Secretary, si retired Southern Luzon Commander Facundo Palafox IV, ayon sa source ng Billionaire News Channel. Sakaling ma-appoint si Palafox, magkakaroon siya ng designation bilang Undersecretary. Nitong Mayo lang nang magretiro siya mula sa 38 taon na serbisyo sa Camp Guillermo Nacar, Lucena City, kung saan binigyang pugay siya ng SOLCOM kasama si AFP Chief Romeo Browner Jr. Bukod sa pagiging alumnus ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, hinawakan din niya ang 2nd Mechanized Infantry Brigade at Civil Military Operations Regiment. The U.S. and Canada call out China over its latest water cannon attack against Filipino civilian vessels. 3 mga isdang Pinoy ang nasugatan sa insidente sa Sabina Shoal. Narito ang agenda report ni Andre Salve. Kinundina at tinawag na Christmas attack ng Atin Ito Coalition ang panibagong insidente ng Chinese harassment sa Sabina Shoal noong Sabado, kung saan 3 mangingisdang Pinoy ang napaulat na sugatan at ilang bangka rin ang napinsala. Nakakabahala kasi this assault on civilians came at a time na dapat ay para sa kapayapaan and for humanity. Pasko pa naman. At ang kanilang ipinapakita ay karahasan, cruelty. Para sa atin, this is cruelty, plain and simple. Nakilala ang Atin Ito Coalition sa ilan nilang civilian mission sa West Philippine Sea. Naghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga mangingisdang naghahanap buhay roon. Ang pag-civilianize sa karagatan ay ang kanilang tugon sa patuloy na militarisasyon ng China. At dahil sa nangyari noong Sabado, tila mas nabigyan ng dagdag lakas ang grupo para ipagpatuloy ang mga paglalayag. So hopefully with the support of government, we can conduct more civilian missions to the West Philippine Sea, katulad na lang po ng ginagawa namin sa ating ito. Kaya sa 2026, abangan ng China mas maraming paglalayag ng mga ordinaryong mamamayan sa sarili nating karagatan. Sa update ng National Maritime Council ngayong araw, nasa mabuting kalagayan na raw ang mga nasugatang mangingisda. Para sa atin ito, malinaw na pambubuli at karahasan laban sa mga Pilipino ang naging aksyon ng China. Taliwas daw ito sa naging pahayag ng Beijing na ito raw ay bahagi ng kanilang law enforcement sa kanilang teritoryo. Nagsalita rin ng Estados Unidos at Canada hinggil sa insidente. Para sa US, nilagay ng China sa kapahamakan ang buhay ng mga mangingisdang Pinoy sa kanilang aggressive actions. Kaisa rin daw nila ang Pilipinas sa pagharap sa provocative actions at increasingly dangerous tactics ng China na nagpapahina sa stability sa rehiyon. Nagpahatid naman ng pagkabahala ang Canadian Embassy. Sa isang ex-post, sinabi ni Ambassador David Hartman na ang mga hidwaan ay dapat na mapayapang inaayos ng naaayon sa international law. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. After landmark 2-year trial, hinantulang guilty si Hong Kong media tycoon Jimmy Lai of national security offenses. He was convicted for conspiracy to collude with foreign forces and for publishing seditious material under a China-imposed national security law. Ayon sa judge,
There is no doubt that Lai harbored his resentment and hatred of China for many years. Sa January 12 ang pre-sentencing hearing where he can plead for lenience. Si Lai ang founder ng now-shuttered Apple Daily newspaper at isa sa mga pinaka-prominent critic ng Communist Party leadership ng Beijing. He has already been jailed since 2020 for protest-related offenses. Shocking news sa entertainment industry. Legendary filmmaker Rob Reiner and his wife are found dead in their home sa Los Angeles. Ayon sa LAPD, the deaths are being investigated as a homicide. The couple reportedly had knife wounds. According to People magazine, family members believe that the two were killed by their own son, Nick. But wala pang kinonfirm na detalye ang pulis. Kilala si Reiner bilang director ng ilang classic films such as The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery, and A Few Good Men. Pilipinas, kinilalang best retirement destination sa Asia. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Dumepensa si Surigao del Sur Congressman Romeo Momo Sr. sa reklamong inihain sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, political vendetta lang ito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. This is the first time na nagkaroon ako ng kaso eh. Politically motivated. Yan ang pagtingin ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. sa inihaing reklamo laban sa kanya. Inireklamo si Momo ng mga pari mula sa Diocese of Tandag at iilang mga abogado dahil sa umano'y conflict of interest at kaugnayan nito sa mahigit 1.4 billion pesos na government infrastructure projects sa Surigao del Sur. Nakubra kasi ng Surigao La Suerte Corporation o SLSC ang mga nasabing proyekto kung saan nagsilbing direktor at stockholder si Momo ayon mismo sa SEC records. Pero giit ni Momo, nag-divest daw siya sa kumpanya nang maupo siya bilang kongresista ng kanyang distrito noong 2022. Although tama yun, mayroong nakontrata yung pamilya ko, pero the company was created right after I retired from the Department of Public Works and Highways. I retired in the Department of Public Works and Highways in 2017, and then right after that, nag-establish sila ng corporation, and I was even one of the member of the corporation before. But when I become congressman, I divested my interest. Dagdag ni Momo, wala raw sa kanyang distrito ang mga nakubrang kontrata ng SLSC, kaya ikinagulat niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. I don't even know na mayroon silang kontrata eh. Ngayon lang, sa totoo lang to be honest, ngayon ko lang nalalaman na mayroon silang mga kontrata. Ayon din sa kongresista, naging kandidato raw noong nakaraang eleksyon si Attorney Helen Zafra na ngayon tumatayong abogado ng mga complainant. Yung pamilya na yan is a relative or at mga political ally, in fact leader sila ng aking tinalong congressman, si Congressman Pichay. Kahit naman sa amin, alam ng mga tao doon na anong dahilan. Kalaban naman daw ng asawa ni Momo na si Eleanor ang kapatid ni Zafra bilang city vice mayor. Pero natalo rin ito. Kaya mas lalo siyang naniniwalang political vendetta lang ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Sinusubukan pang kunin ng Billionario News Channel ang pahayag ni Zafra kaugnay dito. Nang tinanong naman si Momo kung itinatanggi ba nito ang conflict of interest, I would not say I deny. I leave it to my lawyers, no. Hindi naman ako abogado, no. So I do not know the merits talaga ng kaso na binigay sa akin na nandoon final nila.
So I cannot answer that directly, no? Matatandaang nagbitiw na bilang miyembro ng House panel sa Bicameral Conference Committee si Momo bago pa man magsimula ang pagpupulong para pag-usapan ang 2026 national budget. Anya, delikadeza na lang daw ito at ayaw niya nang madamay ang House panel sa mga isyong kinakaharap niya. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tiwala ang gobyerno na makakamit nito ang target economic rate para sa 2026. Sa kabila raw kasi ng corruption scandal, di naman nawawala ang kumpiyansa ng mga investor. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes. Positibo ang pananaw ng economic team sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng piso kontra dolyar. At sa pagtatapos ng taon, kumpiyansa pa rin ang administrasyon na nananatiling mababa ang inflation rate ng bansa na sakto pa rin naman daw sa target rate ng gobyerno para sa susunod na taon. The Bangko Sentral ng Pilipinas allows the exchange rate to be determined by market forces. We continue to maintain robust reserves. Mahaba-haba raw ang naging usapan ng economic team ng Pangulo. Ilan sa kanilang mga hakbangin may kinalaman pa rin sa paglaban sa korupsyon. The economic team continues to clear bottlenecks to attract more private sector participation. These include the temporary suspension of all field audits and related operations of the Bureau of Internal Revenue in response to taxpayers' concerns on letters of authority and mission orders. Number 2, the government will reduce regulations and processes that hamper investments and will soon announce new initiatives and investment opportunities for the private sector, particularly in the agriculture sector. Ayon pa sa Malacanang, ipagpapatuloy ng administrasyon ang pagpapanagot sa mga responsable sa flood control anomalies, kaya kaabang-abang ang mga susunod na araw. Matatandaang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na maraming opisyal ang magpapasko sa bilangguan. Nananatili rin daw na mataas ang investment grade ng Pilipinas. Ibig sabihin, mataas din daw ang investor confidence sa pamamahala ng Marcos Jr. administration. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. In and over till it's over for UP. The Fighting Maroons force a do-or-die sa UAAP Men's Basketball Finals after escaping the De La Salle Green Archers sa nerve-wracking Game 2. Ang detalye sa Agenda Report ni Zeus Valdez ng Abante. Isa na lang ang matitira matapos buhayin ni Jerry Abadiano ang season ng University of the Philippines. Ang UAAP Season 88 Men's Basketball Finals ay aabante na sa dikdikan na entablado, isang winner-take-all Game 3. Pinangunahan ni Abadiano ang Fighting Maroons sa isang matinding 66-63 na panalo kontra De La Salle Green Archers nitong linggo sa harap ng 22,412 na crowd sa Mall of Asia Arena. Sapat para itabla ang serye at itakda ang deciders sa Miyerkules, alas 3:30 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum. Nagbuhos ang fifth-year guard ng 17 points kabilang ang 3 sunod-sunod na mid-range jumpers sa fourth quarter. Mga tirang bumuhay sa pinakamabigat na sandali at nagpaalala sa kalmadong diskarte ng isang Mark Baroka na Magnolia hotshots na ikinumpara sa kanya matapos ang laro. Ayon kay Abadiano, ang pagbabalik sa mga maliliit na detalye at ang mas matinding kagutuman matapos ang Game 1 loss ang naging pundasyon ng pagbangon ng UP. Sa kabilang panig, hindi nagawa ni Jacob Cortez ang kanyang karaniwang finals closeout matapos limitahan ng depensa ng UP ang kanyang mga tira. Papasok sa deciding game, magtatakpo ang dalawang koponan na walang itatago. Isang Abadiano na handang angkinin ang pinakamalaking sandali ng kanyang huling season at isang Cortez na may kasaysayan ng pag-deliver sa pinakamabibigat na oras. Sa Miyerkules, hindi na lamang laro ang pagdidesisyonan, kundi kung sino ang may tapang na angkinin ang UAAP Season 88 crown. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante. Winter in the Philippines, yan ang feel sa isang bahay sa Manila, which turned into a winter wonderland for the holidays. Gumawa kasi ang pamilya ng artificial snowfall made from soap bubbles. Bukod pa ito sa thousands of Christmas lights and hundreds of festive figurines on display. The family began putting up the Christmas decor in 2020 and has since attracted children from the neighborhood. Ayon sa may-ari, naging inspiration ang pandemic for this attraction. Before my granddaughter was born, I conceptualized it
And then that was like 2020. Tapos pandemic. And then it was a good time kasi the children here, there's a lot of children here. Hindi sila makalabas. Eh dito, at least dito, open space naman to provide them entertainment. Sabi ko, let's do something like this. So parang natuwa lang ako because I'm like, I'm a child at heart. Looking for a place to retire? Look no further. Kinilala ang Pilipinas bilang Best Retirement Destination in Asia. Sa 11th Tripzilla Excellence Awards, the travel publication recognized what it says are the country's warm climate, affordable cost of living, and friendly communities. It's no wonder daw that so many choose this tropical paradise home. Tourism Secretary Cristina Frasco says they take this recognition as a call to intensify their efforts to provide world-class programs and services. The Philippines, currently hosts more than 83,000 holders of special resident retiree visas. Ready na ako mag-retire. Ready na? Where in the Philippines? I'm here. Ako hindi pa. Marami pa akong babayaran. Not yet. Hindi, ako mentally lang. Financially, hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. Si Mateo mukhang okay na kasi may restaurant. Kasi may bagong restaurant si restaurant. Mateo. Work araw-araw for the restaurant. I know, right? I'd like to invite all of you, please, in Molito, Alabang. It's called Guidicelli. It's about time. Yes. Before Christmas or after? Ang traffic. After, traffic. Oo, Hindi, after pag Christmas na lang. week, sige. Di ba? Sige, pag-usapan natin yan. Sige. We're open 16 to 23 dinners and then next year lunch and dinner. Oh, wow. Ano, libre? Libre? Oh, para sa inyo, ma'am. Siyempre. Lunch and dinner na yan. Si Ma'am lang. Kayo din. Si Ma'am lang. Everybody, the whole billionaire. Basta bilyonaryo, libre, ha? Basta bilyonaryo, lahat ka. Guys, you heard it. And by the way, Record yan. I'd like to say good evening to Alabang Titas because they watch us every single night. Really? The Alabang Titas, sabi nila, Mateo, can you please greet us? The Alabang Titas, magandang gabi po sa inyo Hi, lahat. Titas. And Tito, Santo Domingo, hello. Titos as well. Parati siyang nanonood. Titos. Titos Also also. the Titos. Oo, ayan. Alright, so, guess what? What? It's 10 days before Christmas. Really? No way! 10 days. No way. Already? Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Zeng. Ako naman po, si Mateo Guidicelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.